Kumusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Cheska, sino yung babaeng kasama ni Boss Chase? Tanong ni Abby sa katabing kaibigan na ang tinutukoy ay ang babaeng nakaangkla sa braso ni Chase. At kasama nitong pumasok sa showroom. Naroon ang dalawa sa sulok kung saan nakapwesto ang isang king-size bed na yari sa ratan. Nakaupo ang dalaga at hinimas-himas pa ang kutsyon habang nakatayo naman sa harap nito ang lalaki. Weird, pero naiinis siya sa nakitang eksena. 2 linggo na siyang sumasama kay Chase kapag pumapasok ito sa opisina. At dito siya sa showroom tumatambay upang tulungan si Cheska. Nasanay na siya sa routine. Sasama siya sa binata kapag pumapasok ito. Dadalhan niya ito ng pagkain kapag oras na ng tanghalian or merienda. At sasabay rin siya rito pauwi. Maraming ulit na rin silang lumabas. Usually ay sa mga bars at sikat na restaurant. Kontento na siyang nasa isang tabi lang habang pinagmamasdan ito na kasama ang mga kakilala. Nakita niya kung gaano ka-easy-go-lucky ang binata, kung gaano ito ka-wild kapag kasamang ibang tao. But despite the cheers and the laughter, may mga minutong napapansin niyang natitigilan ito at malungkot natatanaw sa kawalan. It was her job to keep him out of trouble. Kaya kapag may papalapit ditong babae na hindi naman kasama sa grupo nito, ay kagad din siyang lalapit. She'd put her arms around him as a silent message to the girlfriend wannabes. He didn't seem to mind dahil kusa rin nitong iyayakap ang isang braso sa balikat niya. Tuwing gabi ay nagpapadala siya ng email sa lola nito, updating her about Chase. Sa pagitan naman nilang dalawa, hindi na nito inulit pa ang nangyari sa library. Pero hindi miminsang muli nitong binanggit ang alok nito kahit sa tonong pabiro. At kapag may pagkakataon din lang ay panakaw siyang hinahalikan nito o di kaya ay hinahaplos. At aaminin niyang apektado siya dahil may nabubuhay na init sa kanyang katawan sa tuwing gagawin iyon ng binata. Ipokrita siya kung ikakailan niyang hindi niya gusto ang nararamdaman. Naku, si Amy Puentes iyan, isa sa mga babaeng patay na patay kay Boss Chase. Sagot nito. Madalas talaga siyang pumunta dito, pero sa opisina ni Boss laging tumutuloy. Di ko nga alam kung bakit dinala iyan dito ng amo ko. Hindi na siya kumibo. Nanatiling nakatutok ang kanyang mga mata sa dalawa. Maganda ang babae. Matangkad pa ito at bagay na bagay sa binata. Kahit saang anggulo niya tingnan, wala siyang makitang mali sa itsura nito. Nakaramdam siya ng pinong kurot sa kanyang dibdib nang tumayo si Amy at yumakap sa baywang ng binata. He looked happy and seemed to enjoy the intimate physical contact. Lalong tumindi ang lungkot na nararamdaman niya at di yata't maiiyak pa siya. Cheska, punta lang ako sa CR ha. Paalam niya sa kaibigan. Hindi niya talaga matiis ang nararamdaman. Kailangan niyang ilabas ang sama ng loob elsewhere, kung hindi ay mapapahiya lang siya sa mga tao rito kung dito pa siya bubunghalit ng iyak. Hindi siya sumulyap sa kaibigan nang lumabas siya sa showroom. Diretso siyang naglakad patungo sa restroom. Pagkapasok niya sa cubicle, ay doon kagad niyang pinalaya ang luha. 5 minuto siyang tumigil sa loob. Hindi siya lumabas hanggat hindi kumakalma ang damdamin niya. Pagbalik ni Abby sa showroom, ay naroon pa rin ang dalawa at kausap si Cheska. Kasama rin sa grupo si Calvin. Saan ka ba nanggaling? Balat kagad ni Chase. Gusto niya itong batukan, as if may pakialam ito sa kanya. Amy and I are going out. Sasama ka ba? Bakit kailangan natin siyang isama, Chase? Sino ba siya? Kahit malambing ang boses ng babae, halatang hindi siya nito gusto. Kung ayaw mo sa akin, ayoko din sa'yo. Lihim niyang nasabi sa sarili. Tinaasan niya ito ng kilay. Hindi ako pwedeng pupunta kahit saan kung hindi siya kasama. What? Nagpapatawa ka ba? Ano mo ba siya, Yaya? Muntik nang bumanghalit ng tawa si Calvin. Kahit si Cheska ay napangiti rin. Bukod sa kanilang dalawa ni Chase, ang mga ito lang kasi ang nakakaalam kung ano talaga ang papel niya sa binata.
Tumikhim muna ang binata bago sinagot si Amy. Actually, she's my personal assistant at parang bodyguard na rin. Pagkakailan nito. Iyang liit niyang yan? Don't underestimate her, love. You have no idea what she's capable of doing. She can bite you when you least expect it. He was looking at her eye to eye. Namula siya sa pasimpleng tukso nito. Oh well, mukhang nga kailangan natin siyang isama. Sige, okay lang. At least, nalaman kong hindi mo pala siya girlfriend. Kanina ko pa nga gustong itanong kung sino siya. Kanina pa kasi niya tayo tinititigan. Antipatika. Nanggigigil na reklamo ni Abby sa sarili. Parang ang sarap hilahin ng dila nito. Sobrang tabil na'y matalas pa. Kampanteng nakangiti lang si Chase, na lalong nakadagdag sa pagkayamot niya. Teka, unfair naman kay Abby kung isasama niyo siya tapos iiwan niyo lang siyang nakatunganga sa isang sulok. Sasama na rin ako para di naman magmukhang wallflower ang magandang binibining ito. Calvin said at bigla siyang inakbayan. Wala naman siyang mali siyang naramdaman. Nang tumingin siya rito, kumindat pa ito sa kanya. Ngumiti siya. Nakuha niya ang sekretong mensahe ng mga mata nito. Oo nga, nakakatamad kung manonood lang ako sa inyo. Mas magandang tingnan kung foursome tayo. Aniya na humilig pa sa binata. Hindi pa siya nakontento. Hinawakan pa niya ang kamay nitong nakakbay sa balikat niya. Parang dinaanan ng eraser ang ngiti sa mukha ni Chase. Malalim pa sa hukay ng DPWH sa EDSA ang lumitaw na gatla sa noon nito. O ano, tara na? Aya niya na nakatingin pa kay Calvin. Sa akin ka sumabay, utos ni Chase sa kanya. Umungol si Amy. Love, why don't you let her ride with Calvin? Total na may sila ang magka-date. Alam mong hindi pwede. Ikaw na muna ang sumabay kay Calvin. Sumunod na lang kayo sa amin. Wala na itong nagawa ng hawakan ng binata ang braso ni Abby. Hindi rin niya nagawang magreklamo dahil masyadong mahigpit ang pagkakakapit nito sa kanya. Hindi na nga niya nakuhang kunin ang bag niya sa pwesto nila ni Cheska dahil halos kalad ka rin na siya palabas ni Chase. Inihabol na lang iyon sa kanya ng kaibigan. Bakit ka ba nagmamadali? Bakit pumayag ka sumama si Calvin? Gulat na napasulyap siya rito. Ano naman ang masama doon? Ang kaibigan mo naman ang nagpresenta. Hindi ko siya pinilit. At isa pa, ayoko ding maging audience lang sa inyong dalawa. Umismid ito. I can't believe it. Ibang klase din ang diskarte mo, no? Tinasan niya ito ng kilay. Kung iniisip mo na si Calvin ang sagot sa pangangailangan mo sa pera, nagkakamali ka. Hindi siya kasing yaman ko. Iyon pa lang ikinagagalit nito. Ang akala nito ay may gusto siya sa best friend nito, kaya walang kaabog-abog siya pumayag maging date ng binata. Hanggang ngayon ay isang babaeng mukhang pera pa rin ang tingin nito sa kanya. Sa halip na itama nito ang hinala, ay pinabayaan na lang niya ang lalaki. So, kaya ka nagagalit ay dahil mas gusto ko siya kaysa sayo? Really, Chase? Nakakatawa ka. Pansin niyang humigpit ang hawak nito sa manibela. Mabuti na lamang at traffic kaya hindi ito nakapagpatakbo na mabilis, which added to his irritation. Kailangan ko ng pera, oo, pero hindi ko gagawing basehan iyon sa pagpili ng taong gugustuhin kong makasama. Hindi lahat ng tao ay sa pera umiikot ang mundo. There are men who still believe that the things people like you consider as trivial are the most important. Things like love. Love? Gusto mong maniwala akong mahal mo si Calvin? I don't love him, pero hindi imposibleng mahalin ko siya. He's a good and honest person, at hindi siya isang overbearing cynic brute like you. Kunot noong sinulipan siya ni Chase. Sa kanyang pagtataka ay hindi siya nito pinatulan. Nanahimik na lang ito at maya-maya pa'y nakita niya ang paghuhit ng isang ngiti sa mga labi nito. Pailing-iling pa ito habang ang ngiti ay nauwi sa mahinang tawa at nahawa na rin siya. Sa isang kisap mata ay nabawasan ang tensyon sa loob ng kotse. Nakarating sila sa bar sa madalas nitong puntahan. Nagpalit sila ng partners bago pumasok sa loob. Pero nangyari lang iyon dahil animo sawa na kagad pumulupot si Amy sa binata. Wala na siyang nagawa kundi lapitan si Calvin, who held her hand assuringly. Hindi na siya inosente sa ganitong mga lugar dahil ilang ulit na rin siyang nakapasok sa loob ng bar even bago pa niya nakilala si Chase. Acquainted na siya sa ingay at sa mga crowd. They chose a corner table.
Hindi pa man dumarating ang order nila ay nag-aya na sa dance floor si Amy. Chase agreed reluctantly. Gusto mo rin bang sumayaw? Tanong ni Calvin sa kanya. Pwedeng mamaya na lang? Okay, dumating ang in-order nilang drinks. Ipinagsalin siya nito ng Sunbig Light. Abby was not much of a drinker. Madalas ay hanggang 2 bote lang ng light beer ang kanyang iniinom. Cheers! He aimed for a toast. Cheers! Idinikit niya ang baso sa baso nito. Habang sumisimsim ng beer ay pinagmamasdan niya sina Chase at Amy. Halatang nag-i-enjoy ang dalawa sa mala-dirty dancing na pagsasayaw. Parang 2 sawang naglilingkisan. And unconsciously, her grip on her glass tightened. Sayaw na tayo, Calvin! Aya niya sa kasama. Nag-umpisang tugtugin ng live band ang Black Velvet. Napataas ang sangkilay ni Calvin nang kusa niyang ipulupot ang 2 kamay sa batok nito. She grinded her lips seductively na sinabayan ng mabagal na tugtog. Mukhang madali naman itong nakapick up. Nakisakay rin ito at sumabay sa tempo niya. Pumikit si Abby, marahang pinaikot ang ulo, habang mabagal pa ring iginigiling ang balakang. Then she bent her knees, bending down as far as she could go, and rolled her lips. Humawak siya sa baywang ng kapareha upang huwag mawala ng balanse. Umayos siya ng tayo habang dahan-dahan ding umaakyat ang mga palad sa dibdib ng binata. Walking sassily, umikot siya sa likuran nito habang ang kanyang kaliwang kamay ay nakadaiti sa balikat nito. Sinundan siya ng tingin nito. Nang nasa harap na siyang muli ay tumalikod siya rito, hawak ng 2 kamay ang ulo na parang nagsashampoo. Hinayaan niyang haplusin nito ng kanyang braso. Pababa sa kanyang tagiliran hanggang sa umabot sa kanyang baywang. With half-closed eyes, she threw her head back and rested it on his shoulder. Calvin's head bent down and almost caressed her neck. She faced him again, and while slowly trailing a finger on his cheek, itinaas niya ang kanang binti at iniyakap sa kanang hita nito. Hinawakan nito ang hita niya at dinala nito ang buong bigat niya habang mabagal na umiindak. Malapit nang matapos ang tugtog. He let go of her and she did a quick turn before leaning on him again. She rolled her hips once more as she placed a finger on her bottom lip, giving her a wanton look. At bilang pinali, pumaikot ang isang braso ng binata sa kanyang likod. Unti-unti siyang lumiyad habang alalay nito. Yaya ko ba yun? God, he felt so hot. Ang swerte naman ni Calvin. Sunod-sunod na lunok ang ginawa ni Chase habang pinapanood ang pareha. Nakalimutan niyang kasayaw niya si Amy. Naistatwa na siya sa isang tabi ng dance floor, katulad ng iba ring kani-kanina lang ay nagsasayaw. Hindi niya maikurap ang mga mata habang pinapanood ang bawat paggalaw at pag-indayog ng dalaga. She was graceful and so damn sexy. Kung hindi lang siya magiging kahiya-hiya, ay aagawin niya ito kay Calvin. Ang sarap siguro kung siya naman ang isasayaw nito. He'd welcome her lap dancing anytime. Nang matapos ang tugtog, ay nagpalakpakan ang mga tao. Abby's beaming face smiled back at the crowd. Dinaanan lang siya nito ng tingin. Bumalik na ang 2 sa kanilang upuan. Susunod na sana siya pero hinila ni Amy ang kanyang braso. Samahan daw niya ito sa restroom. Wala na siyang nagawa kundi sumunod sa dalaga. Wow, you're good, puri ni Calvin. May sasabihin sana siya nang biglang tumunog ang cellphone nito. Oh, excuse me ha. Sagutin ko lang ito. Tumayo ito nang tumango siya. Lumabas ito upang marinig ang kausap. Naiwang mag-isa sa mesa si Abby. Habang sumisimsim ng beer, ay hinanap niya sina Chase at Amy. Pero hindi niya makita ang mga ito. Bigla siyang kinabahan. Natakasan kaya siya ng binata? Tatayo na sana siya para hanapin ito nang lapitan siya ng isang lalaki. Halatang medyo lasing na. Matangkad ito at malaki ang katawan. Miss, sayaw naman tayo. Yung katulad ng sayaw mo kanina. Umiling siya at nilagpasan ito. Mabilis nitong naharangan ang escape route niya. Sige na, huwag ka na kasing magpakipot. Mas magaling akong dancer kaysa doon sa kasama mo. Please, ayoko nang sumayaw. Pagod na ako. Pagdadahilan niya. Pero sa halip na lubayan, ibigla nitong hinawakan ng isang kamay niya at pinilit siyang hinila patungo sa dance floor.
Ano ba? Bitawan mo nga ako. Nang hindi ito sumunod, ay sinampal niya ito. Nagalit ito. Ang arte mo! Tinulak siya nito at napaupo siya sa couch. Medyo madilim dahil nasa sulok ang mesa nila. And the rock song that was currently playing made it harder for anyone to hear her scream. The people inside seemed oblivious to the commotion. Dudukwangin na sana siya ng estranghero nang bigla itong hatakin palayo. Malakas ang suntok na pinadapo ni Chase sa mukha nito. Nawalan ito ng balance at napaupo sa sahig. Ngunit dahil nga galit, kagad itong nakabangon at nakaganti. Napasigaw si Abby. Nang tamaan ng suntok nito ang kaliwang pisngi na binata. Tuluyan nang nagpangbuno ang dalawa. Chase! Oh please! Awatin niyo sila! Hinanap niya si Calvin pero sa malas ay mukhang nasa labas pa rin ito. Mabuti na lamang at dumating ang dalawang club bouncer at umawat. Kaagad siyang yumakap kay Chase. Chase, tama na please! Nagmamakaawa na siya at umiiyak. Halika na, umalis na tayo dito. Inalalayan niya ito palabas ng bar. Duguan ang gilid ng labi nito at may galos sa kaliwang sentido. Nakita niya si Calvin sa labas at kagad niyang tinawag ito. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang itsura ng kaibigan. Shit, Abby, what happened? May lalaki kasing nambasto sa akin. Pinatulan nitong kaibigan mo. Oh shit, he rolled his eyes. Iuuwi ko na siya. Pwede bang ikaw na muna umayo sa loob? Okay, sige. Ako na ang bahala. Marunong ka bang mag-drive? Tumango siya. Sinamahan sila nito hanggang sa kotse ni Chase. Nagpasalamat siya kay Calvin bago sila umalis. Tahimik lang si Chase habang nagmamaneho siya. Dinidi na nito ng panyo ang nasugatang labi. Panay ang sulyap niya rito. Punong-puno ng pag-alala ang kanyang puso. I'm supposed to keep him out of trouble, not get him into one. Singhal niya sa sarili. Kasalanan niya. Ano ba kasi ang pumasok sa utak niya at nagsayaw siya ng ganoon? Ano kaya ang gagawin ni Dulce kapag nalaman na ang dahilan ng pakikipag-away ni Chase ay ang dalaga? Sisisantihin kaya niya ito? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!